Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid ko sa Islam, ito po ay bilang pagpapatuloy sa nakaraang paksa po natin na as-sabr o ang pagtitiis. Alhamdulillah, sa nakaraang video natin ay nabanggit natin yung definasyon nitong tinatawag na as-sabr maging sa malawakang konsepto at sa mga ulamaul lugha. At nabanggit din natin yung ilang talata sa Quran kaugnay nitong tinatawag na as-sabr. So, kung hindi niyo pa napanood yung first episode natin, ay pakiclick lang yung link sa taas para malaman natin yung buong detalye, inshallah. So, let's proceed. Pero, bago tayo mag-proceed, mga kapatid ko sa Islam, ay gusto ko po balikan ng konti yung sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu an tungkol sa tinatawag na as-sabr. Qala Ali, naway kaluguran siya ni Allah, inna as-sabra minal iman. Tunay na ang pagtitiis ay kabilang sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kanyang huling sinabi, ala innahu la imana liman la sabra lah. Tunay na walang pananampalataya yung taong walang pagtitiis. So, let's proceed. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, as-sabru bi'tibarin muta'alliqatin thalathatu aqsamin. Ang sabr daw ay nahati sa tatlo. Sabrul awamiri wa ta'ati hatta yuaddiha. First ay pagtitiis sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa mga ito hanggang sa may sakatuparan natin. Okay. Pangalawa, sabrun anil manahi wal mukhalafati hatta la yaqaw fiha. Pagtitiis sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga paglabag hanggang sa malampasan natin yun at kahit kailan ay hindi tayo mahuhulog doon. Okay. Pangatlo ay sabrun alal aqdarillahi wal aqdiyah hatta la yatasakhatuha. Pagtitiis sa mga kapalaran at sa mga itinakda mula kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa malampasan natin yon at magiging katanggap-tanggap sa atin na yun ay kapalaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, maging ito man ay isa sa pinakaayaw natin, ay matatanggap natin yun dahil yun ay kapalaran o nakatakda mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, una, sa sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ay tungkol sa sabrun ala ta'atillah. Pagtitiis sa pamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna an-nafsa la tastaqimu ala amri Allah bi yusrin wa suhulatin. Dahil ang soul natin, ang sarili natin ay minsan ay hindi ito tapat at minsan tinatamad ito sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at madali itong natutukso ng mga simpleng bagay lamang. So, wa hadha yahtaju ila istibar, kaya kinakailangan pa rin natin itong tinatawag na pagtitiis o as-sabr. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa kanyang marangal na Quran. Hi suratil Maryam, verse 65. Qala ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. At siya yung Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga ito. Fa'budhu wastabir. Sambahin siya at maging matiisin sa pagsasamba sa kanya. Subhanallah. Wa qala ta'ala aydan, at sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang marangal na Quran fi surati Taha
verse 132. Qala ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. At ipag-utos mo sa mga pamilya mo, o Muhammad, ang pagsasala o ang pagdarasal. At wastabir 'alayha, magtiis, maging matiisin sa pagsasagawa nito. So, mga kapatid ko sa Islam, kung titingnan natin ang aya na ito, ay ang mukhatab dito ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This ayah is addressed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but the impact and reflection is to his nation or ummah. So, ibig sabihin, tayo pala itong tinatamaan ng aya na ito. Okay. So, ang aya na yon ay nabanggit sa surah Taha, verse 132. At itong aya na ito, mga kapatid, na nabanggit sa suratul Maryam, verse 65, at nabanggit sa suratul Taha, verse 132, ito ay nagpapatunay o tumutukoy na ang pinakamainam na pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung pagsasambang may halong pagtitiis at of course yung pagiging matapat o al-ikhlas. Pangalawa sa nabanggit ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ay tungkol sa tinatawag na sabrun an ma'siyatillah. Pagtitiis sa pamamagitan ng pagpigil sa sarili mula sa mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal 'abda muhtajun ila as-sabri an maladhatid dunya wa shahawatiha al-muharrama. Dahil ang alipin daw, tayo, kagaya natin, ay kinakailangan pa rin natin yung tinatawag na pagtitiis o ang as-sabr sa mga kasiyahan dito sa mundo. At sa mga kagustuhan natin na yun ay ipinagbabawal mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa kanyang marangal na Quran. Fi suratil Insan, verse 12. Qala ta'ala, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. At gagantimpalaan namin sila. At gagantimpalaan sila ng Jannah o dakilang hardin nang dahil sa pagtitiis nila sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa pagtitiis nila sa pamamagitan ng pagpigil sa sarili mula sa mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung time na nasa mundo pa sila. Subhanallah, naway mapabilang tayo sa mga tao na magagantimpalaan ng dakilang hardin insyaallah. Ang ayon na yon ay nabanggit sa suratul Insan, verse 12. So, pangatlo, sa sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, ay tungkol sa tinatawag na sabrun alal aqdarillah, pagtitiis sa mga kapalaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kafiraq al-ahibba, kagaya ng pagkamatay o pagkawala ng mahal natin sa buhay, wa khasaratil mal, at kawalan ng yaman o pagkasira ng ari-arian, wa zawalu siha, at paghihina ng katawan, wa wasairu anwa'il bala, at iba pa sa mga sakuna. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa kanyang marangal na Quran. Di suratil Baqarah, verse 155 to 157. Qala ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. At susubukan namin kayo o susubukin namin kayo ng mga bagay na pangkaraniwan lamang o mga bagay na simple lamang, katulad ng pagkatakot, katulad ng pagkagutom, katulad ng kawalan ng yaman, kawalan ng pananim,
wa basyiris sabirin. Subalit, magbigay ng magandang balita para sa mga taong matiisin. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. At kabilang sa katangian ng mga taong matiisin ay kapag dumating sa kanila yung tinatawag na musiba o yung isang bagay na yun ay hindi ka nais-nais o hindi nila nagugustuhan, gaya ng pagkamatay ng mga mahal sa buhay, pagkawala ng mahal sa buhay, ay kanilang sinasabi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na kami ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na kami ay magbabalik din sa Kanya. Mga kapatid ko sa Islam, kung makarinig tayo ng pagkamatay, maging ito man ay isa sa mga kamag-anak natin o hindi, ay dapat nating sabihin na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dahil ito ay bilang pagpapaalala sa ating mga sarili at sa mga taong makakarinig nito na lahat pala tayo ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na tayo ay magbabalik din sa Kanya. Subhanallah, naway sa pagbabalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maisakatuparan natin yung mga ipinag-uutos niya, insyaAllah. At kasunod ng aya na ito, mga kapatid, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. At sila yung mga taong tunay na matiisin na para sa kanila ay papuri mula sa kanilang Rabb, papuri mula sa tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, as sila yung mga taong ginabayan. Mga kapatid ko sa Islam, manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay mapabilang tayo sa mga taong ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapabilang tayo sa mga taong matiisin, insyaAllah. So, dito na lamang po, mga kapatid. Salamat sa pagsubaybay nyo at naway gantimpalaan tayo ni Allah ng Jannah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.